problema, merong sagot na kay saya. Sa simpleng bagay may diskarte, laging handa, no thinking everything. Kahit anong hamon, hindi uurong makista, tuloy-tuloy lang to. Dito sa vlog, sama ka na. Abot ang pangarap, basta kwente ka. Maski TV ka na ng akiray, no thinking everything, walang imposible. Sa channel, ikaw ay inspired, kaya natin to. Good afternoon guys, meron tayo ditong C30 burner. Ayan, kalawangin na. At hindi raw ito ginagamit dahil may singaw. So tingnan natin kung saan ang singaw. Pero kadalasan dito yan sa pihitan. Yan, grabe kalawang. So ang pag-testing nito guys, dapat to pinapaklas to mas maganda. Patanggalin to, ilulubog natin sa tubig to, ipapasok natin sa hose, ilalagay natin sa tangke para magkaroon ng pressure. Ilulubog natin sa tubig, titingnan natin kung saan ng singaw dyan. Okay, standby. Okay, baklasin lang muna natin to. Ayan, kasi tabi muna natin yan. Ito ang ilulubog natin sa tubig. Yun, kabit na. Nanganin yung pwesto ko guys, dahil nandito ako sa labas. Pwede sa loob eh, marumi. So lagyan natin ng tubig to. Tubig. Anong pa yung tuta? Ayan. Tapos ito, buksan natin yung tangke. Ayan, may pressure na yun guys. So pag nakaganyan dito, sarado yan. Ilubog natin. So buksan natin, try natin buksan. Bubuksan natin to, pero tatakpan natin tong butas na to. Wala naman guys, doon lang ang labas ng ano, dahil may butas yun eh. So wala namang singaw. Tara natin to, kabila naman. Wala rin singaw. Sabi ng may-ari, di raw nila gamit dahil may singaw daw dito. Ay wala naman singaw, ayan o. Sisingaw yan dito. Dito. Ayan o. Ayan. Siyempre bukas eh. Diretso yan dun sa burner dito. Ayan, diretso dito yan eh. Ngayon, kung barado to mga to, mga butas na to, sara muna natin to. Sayang ang gas. Hayaan ko lang guys, wala namang singaw oh. Ayan, wala namang singaw. O kahit dito sa kabila, kasi posibleng magkaroon ng singaw dito yan. Dito kasi may nut yan eh, pero wala rin naman dito. Ayan guys oh, walang kasingaw-singaw kahit konti. Ngayon, pag mga barado itong mga butas to, siyempre walang lalabas yun yung gas doon, maaaring bumalik dito kasi dito yung nakasalpak eh. Ayan guys oh, tignan nyo ha, dito yung nakasalpak. Pag barado to, dito, tsaka dito, dyan sa loob nyan, sa sobrang dumi, natatapunan ng mantika at nabubuo dun sa loob, so hindi makalabas yung gas. Siyempre ang tendency is babalik dito yung gas dito. So baka ito yun ang pinoproblema ni customer dahil may singaw daw dito. Tatakot daw sila dahil nagliliyab daw dito. Eh nakita nyo naman, chinik natin, wala namang leak, di ba? Hindi naman makakaligtas sa tubig yan, nakalubog. Kung konting singaw lang yan, bubula yun o lulubo, di ba? So malamang yan ito. So ito ang lilinisin natin. Lilinisin natin yan. Makita natin dyan, maraming dumi yan. So sara natin yung tangke, wala namang problema to. Subukan natin itaktak to. Ayan o. Ayan o guys, o, kita nyo. Ayan. Bukod pa dyan, dito, kita nyo naman guys, o, halos ito nakikita nyo, may opening pa yan. Pero pag sinundot natin yan sa gitna, barado yan. Marami na akong repair na ganyan na pinakita ko na sa mga video ko, na pag sinundot mo yan, akala mo may butas, pero walang ano yan, hindi yan diretso. So kuha tayo ng panundot, kita nyo may mga butas yan. Yung iba diretso, maaaring diretso yan, ganyan yan, diretso yung ano, bumabaon, di ba? Pero may mga titsempohan ka dyan na open shop sa labas, pero sa loob may dito tayo mag-uumpisa dito. Ayan o, mahigpit. Ayan o, ididiin mo pa yan bago siya dumiretso.
Ayan o, ganun din o. Didiin mo pa. Yan. So, malamang ito ang madalas, hindi lang pala malamang, madalas ganito nangyayari. Akala mo butas, pero sa gitna, malalim kasi mga ganyan kalalim yan o. Sa gitna niyan, barado yan. Yung kalawang, yung mga mantika nabubuo dyan sa gitna. So, ganito lang gagawin natin guys. Bubuhayin lang natin yung mga butas na yan. At check yan mamaya, titisingin natin. Pakita ko sa inyo na hindi yan maglilib yung pita na yan. Kasi minsan nabubuo dyan yung mga mantika, lalo mga ganyan mga restaurant, kantin, at tapon lang ng tapon dyan yung mantika, hindi nila niingatan. Tapos pagkatapos gamitin, pababayaan lang, nabubuo dyan yung mga sabaw. Yan, ayan, tama yan o. Ayan o, akala mo butas pero mahigpit sa gitna yan. Ito yan yung mga nakukuha ko yan o. So, bawasan muna natin ng ito para hindi na pumasok dyan. Gagamitin natin ito na steel brush mamaya para malinis yung babaw. Ayan, nakita nyo yung mga nabuong mantika na yan. Lalo dyan sa loob, ganun din. Mga butas na yan pag natapunan ng sabaw. Hindi titino ang apoy niyan. Unang-una madilaw, mahina na madilaw. Kasi yung pressure ng hangin hindi makapasok dito. Yung control na yon. Itong adjustment na to, yan ang nag-a-adjust ng hangin yung gaano kalakas yung papasok diyan. Hindi pwedeng puro LPG lang ang papasok diyan dahil madilaw yan pag walang hangin. Kaya tawag dyan air mixer. Ayan, ang dumi na yan. Bawasan natin na konti. Hindi ko na siya ipapakita muna. Ayan guys, dami na natin natanggal na dumi. Ayan. Yan ang nagkukos ng bara. Nakadilaw ng apoy. So ayan, nabawasan natin na konti. Medyo malinaw na yung mga butas. Pero isa-isayin natin yan. Ayan medyo diretso na. Wala, pag medyo masikip, pipihitin lang natin yan. Ito, grinder ko to ng parang 3 kantos para pag pinihit natin makakayod niya yung mga dumi-dumi, kala-kala. Ito ganyan, sarado, yan malamang ito ang naging dahilan. Sabi nila na nag-aapoy dito sa dulo, barado yung mga butas, walang lalabasan yung gas. Yan, di ba? Ganun lang yan. Ito mukhang, di ba, may butas pero pasikip yan. Ayan pipihitin mo pa bago makapasok yung ice pick. Ayan palundot. Okay, standby uli. So ayan, ano na natin yung mga butas na luwag na yan. So hugasan natin ng konti ng gas para lumambot, para yung mga natitira sa singit-singit. Yan, hindi lang malang gas ngayon. Tapos ito, basahin natin ito para makapenetrate yung gas dyan sa butas. Tapos susundutin natin uli yan. Bago natin sundutin uli. So, hubusan natin ito rito. Ating pangulit. Yan. Okay, standby muna. At palambutin natin yung kalawang. Okay. Sundutin natin uli para mawala na talaga yung mga nasa gitna dyan. Ayan, maluwag na hindi gaya kanina. Meron pa konti. Ayan yan yung nagkakalawang. Ayan ayan. Yung iba talagang minsan napuputulan pa kami ng palundot dahil talagang wala na. Minsan na hindi na talaga kayang buhayin.
babarinahan mo pa ng manipis, kaso napuputol yung barena dahil makunat yan, kundido. Yung mga mahirap na servisan yung doon sa ano, seaside sa Makapagal, grabe talaga, punong-puno, hindi mo na makilala yung burner eh, kasi mga ship cook, banat lang ng banat yan, hindi naman nila trabaho maglinis eh. Diyan yung mga sa ibabaw, yung mga pansit canton, lahat ng ingredients andyan, tatapon, mga arena. Okay, stop muna natin. Ayun guys, kakabit na natin. Tumubingin na yung camera ko napagod na. Ayan, kabit na natin tong naka-zoom, ayun. Ito to para matesting na natin. Okay. So ito, mamaya natin i-adjust yan pag nasindihan natin. So buksan na natin yung tangke. Yan. Buksan natin to. So may pressure na yan. So dito pa lang nakasara yan. Pag sinindihan natin to, dapat walang liliyab. Kita nyo guys. Kasi kung may singaw to, kahit nakasara to, automatic yan, liliyab yan. Kung may lalabas na gas dyan, kahit konti. So kita nyo naman wala. So buksan natin to, unahin natin yung maliit. Dito yan, ito yung maliit na tubo na yan, diretso yan doon. So buksan natin. Yan. Oh, yan, may apoy yan guys. Ayan kulay blue, pero yung hangin malakas, kaya isasara natin to. Yan, kita nyo, makikita nyo yan, wag bago apoy nyan, makikita nyo. Yan. Yan, pag sinara mo ng todo, didilaw ang apoy. Ayun kita mo, dumidilaw. Kaso mahangin dito guys sa labas. Ayan, madilaw, di ba? So, i-adjust natin to dito, yung tamang-tama lang. Habang pinipit natin to, doon tayo nakatingin sa apoy. Dandahan lang. Pag nawala na yung dilaw, yan, blue yan. Ibig sabihin, may apoy yan, di lang natin nakikita. May apoy yan guys, malakas yan. Tika, testing natin. Patay ng papel para makita nyo na may apoy yan. Kasi pag blue, yun ang magandang apoy. Hindi mo na, patay ng kahit papel na. Ito, sinara ko muna yung gas, sayang eh. So, hindi natin uli. Ayan, nakita nyo. Aninag pa rin naman. Pero para makita nyo lang, ayan may apoy yan. So, patayin ko muna. Ito naman kabila, yung buksan natin. Ayan may apoy na yan Bakit, kita naman. Diba guys? May apoy na yan. Buksan natin yung gitna para lahat meron. Ayan. Malakas yan, hindi lang makita. Ayan Ayan Ayan. Ibig sabihin, good fire yan. Yung kulay blue. Mas malakas makaluto yan. So dito, ulitin ko. Wala naman singaw dito. Ayan sinisindihan ko na. Kaya lang yan, nagliliyab dito dahil nga barado yon. So malakas pa yung hangin. Babasan natin konti. Ayun. Ayan. Medyo maganda na apoy Yan. Yan yung mga nagdidilaw-dilaw na yan. Kalawang na lang yan. Pero okay na yan. Okay, sayang ang gas. Sara natin. Ayan. So yun guys, natapos ang ating tutorial dito sa C30 na burner. Heavy duty, pang restaurant. Na-testing na natin. At okay na siya. Dadalhin natin sa customer to para magamit na. So guys, dito na tayo sa customer at pinasok ko na sa kanilang kitchen. So pinapakita ko sa kanya kung ano yung ginawa ko kanina, na wala talagang singaw yung control kasi natakot sila. So ayan, sinindihan ko muna. Ayan, at pinaliwanag natin yung adjustment ng hangin na pag nasarahan yan, na sumobra ang pihit natin, magdidilaw. Kita nyo yung background, dumilaw. So kailangan titimpay niya habang nakatingin kayo sa burner, sa apoy. Pinipihit mo to unti-unti. Pag nasumobra kasi, tutulak ng hangin yung apoy. So ayan, sinindihan ko ulit. Yan, so pag i-adjust mo yan, didilaw or bublo, basta kung saan ang tamang adjustment, yun ay titigil niyan. So sa kabila naman tayo sa malaki, ganun din, tinuturo ko sa kanya na yan tinutulak ng hangin dahil naka-open. So habang pinipit mo yung adjustment, nakatingin ka sa apoy. Pag tama na, lumapat na yung apoy doon sa mga butas, siyempre okay na yon. So ayan, bluish na siya. So meron pa rin tayo nakikita ang konting dilaw doon, pero nasa burner na lang yun kasi marumi pa.
katagalan mawawala na rin yan. Huwag lang matatakpan uli. Ayan. So, ayan, satisfied naman si customer at alam naman niya na pag nasobran yung pit dito sa ano, gagalaw kasi minsan yan, inaangat ng hangin yung apoy. So, ayan na. At least magagamit na ng customer. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Matski TV. Bye-bye.